Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, pakinggan natin muli yung malupit na speech ni Attorney Harry Roque sa Los Amigos. Dahil kanina nag-live po tayo, so putol-putol po yung internet. So, try po nating i-replay para sa ating mga hindi nakapanood dahil medyo mahinang internet kasi umulan doon. Kaya tara, play na! Ako, maisog! Maisog ba kayo? Davao City, handa na ba kayo? Handa na ba kayong palitan ng presidente? Handa na ba kayong magkaroon ng katarungan? Handa na ba kayong labanan ng smugglers? Handa na ba kayong labanan ng mga kurap? Handa ba kayong protektahan ng soberenya ng Pilipinas? Handa ba kayong ialay ang buhay para sa inang bayan? Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Sino ang dapat mamunong presidente ngayon? Davao City at Pilipinas, ano ang sigaw natin para kay Pastor Kibuloy? Mga kapwa maisog, ngayon po ay araw ng protesta. Pero ngayon din po, araw ng mga nabudol! Minsan nabudol, ngayon gising na. Handa na ba kayong tanggalin ang mambubudol? Mga mahal kong Dabawenyo, patawarin niyo po ako dahil gaya ng 31 milyones na Pilipino, nagpabudol po ako. Ang buong akala natin, dahil binigyan siya ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pamilya ng kanyang pamilya, ang akala natin, sasamantalihin niya at itutuwid ang mga maling nagawa ng kanyang ama. Pero hindi pala po ang nangyari, inulit ang kasaysayan. Wala pang isang taon sa pwesto, gaya ng ama na talagang tinabi at binaliwala ang saligang batas. Nais niyang baguhin ang saligang batas para sila matuloy ang pagluluklok sa pwesto na panghabang buhay. Payag ba kayo? Mantakay ninyo, mga mahal kong Dabawenyo. Ginamit pa ang salapi ng bayan, ginamit pa ang ayuda para daw sa People's Initiative na alam naman natin ay politiko initiative. Pero dito sa Davao, gaya ng marami pang lugar sa Pilipinas,
nanindigan tayo, maisog tayo, no to charter change! Hindi pa sapat na nais nilang salawlain ang saligang batas. Hindi pa sapat na nagnanais na naman silang maluklok sa pwesto ng 20 taon. Ang gusto pa nila, ang susunod na presidente ay tambaluslos. Payag ba kayo? Hindi lang yan. Hindi lang nila nais maluklok sa pwesto ang tambaluslos. Nais pa nilang gurgurin si Inday Sara Duterte. Papayag ba tayo na gurgurin si Inday Sara Duterte? Hindi lang yan. Buhay na buhay pa ang pinakamagaling na presidente, nagpapakalat ng fake news, wala na raw si Tatay Digong. Papayag ba kayo? Matapos nilang salawlain ang ating saligang batas, anong ginawa? Pinakulong ang kritiko ng gobyerno. Anong ginawa? Sinisiraan kasama na ako dahil kritiko ng gobyerno. Ang akala nila sa paninira nila sa ating mga kritiko, tayo'y magpapasupil. Well, ang aking sasabihin sa inyo, sirain nyo na ako ng sirain, pero hindi ako magpapasupil dahil ako maisog! Mantakin nyo! Kaisa-isa lang ang istasyon ng telebisyon na sumuporta sa kanya sa eleksyon. Anong ginawa? Pinasara dahil binaliwala ang prangkisa. Tama ba yan? Yan po ay gawain ng diktador. Ang sabi niya, 2 lang ang pangakong binitawan niya. Unang-una daw, magkakaroon ng pagkakaisa sa pamagitan ng unity team. Wala pang 1 taon, sinira na ang Inday Sara Duterte. Ang sabi niya, ang presyo ng bigas magiging 20 piso kada kilo. Nasaan ang bugas na 20 piso kada kilo? Wala! Ang 20 pesos na bigas nasa isipan lang ng isang bangag. Ano ang sabi niya? Sasalbahin daw niyang ekonomiya at isusulong ang pag-unlad ng bansa. Ano ang nangyari matapos ang 2 taon? Ang pagkagutom pinakamatindi sa administrasyon ng Marcos Jr. Ang ekonomiya nung panahon ni Tatay Dugong, ang sabi, the darling economy of Asia. Ngayon, ano ang bansag sa ating ekonomiya?
the worst underperforming economy in Asia. Pero hindi pa po yan sapat. Hindi pa sapat na napakataas ang presyo ng bilihin. Hindi pa sapat na kulang ang trabaho. Hindi pa sapat na napakababa ng presyo ng sweldo. Ang ginawa pa niya, dahil sa kanyang personal na interes, mabawi ang kanyang tagong nakaw na yaman sa Amerika, ibinenta ang bansa natin sa mga Amerikano. At ngayon, kinaladkad tayo sa isang gera na wala tayong interes, na ang kalaban ang ating karatig bansa, na sa mula't mula tayo po ay magkaibigan. Payag ba kayo? Handa ba kayong mamatay para sa Amerikano? Yan po ang susunod na issue na aking ilalabas. Tinanong natin siya, totoo ba ang PIDEA leaks na merong ebidensya na nung minsan ay gumamit ka ng pulburon? Ang sabi niya, hindi ko yan bibigyan ng kasagutan because I will not dignify that with a response. Pero nadinig ng Senado ang ebidensya at tinanong natin sa muli, ikaw ba ay gumamit ng pulburon? Ang sagot, wahahahaha. Yan ba ay kasagutan ng taong nasa tamang pag-iisip? Yan ba ang tao na nangangaladkad sa atin sa gera? Yan bang desisyon na kaladka rin tayo sa gera? Yan ba ay resulta ng tamang pag-iisip? Ano ang ating presidente ngayon? Ano siya? Ano siya? At mga taga Davao, ang tanong ko, papayag ba kayong manatiling presidente ang bangag? Papayag ba kayo na isa pang taon ng namumuno ay bangag? Pero hindi na po tayo ngayon nag-iisa. Ang boses natin hindi lang nasa Davao. Ang boses natin nasa Maynila, nasa Cagayan de Oro, nasa Butuan, nasa Bataan, nasa buong Pilipinas, buong bayan, sumisigaw, ama na, sobra na, tama na, sobra na, tama na, sobra na. Mga kaibigan, pag nakikita ko ang mga nangyari sa ating mga kapatid sa kingdom, talagang ako po'y nahahabag. Pero nakikita ko rin na ang pinagdaanan ng kingdom, pinagdadaanan ngayon ng lahat ng Pilipino sa kalbaryo ng presidente na bangag! Pero ngayon po, ika-30 ng Hunyo 2024, pangalawang taon ng panunungkulan ni Marcos Jr.,
ang husga ng taong bayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, France, Ireland at iba't iba pang lugar ng mundo. Ang sigaw natin ay at ang babala natin, kung hindi niya didinggin ang sigaw ng bayan, mauulit ang kasaysayan at siya ay palalayasin gaya ng kanyang ama. Muli, anong sigaw natin? Alam ko po, marami na sa ating napapagod. Sa mga banat po nila sa akin, totoo po, nasasaktan tayo. Pero kinakailangan po, maninindigan. Dahil kung hindi po tayo magiging maisog, tuluyan pong magiging impyerno sa lupang ito ang Pilipinas. So mga taga Davao, maisog ba kayo? Anong sigaw natin para sa Kingdom at kay Pastor Kibuloy? At ang panawagan natin kay Bongbong Jr. Mga minamahal kong Dabawenyo, ako po ay maisog at salamat sa Panginoon, tayong lahat rito maisog. Mabuhay po ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay po Inday Sara Duterte! Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas! Salamat po, maisog tayong lahat. So, ayon sa lahat ng mga maisog, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba talaga kayo? Natanggalin ang mambubudol. So, lahat po tayo halos ay nabudol. So, tara mga maisog. Tanggalin na natin ang mambubudol. Huwag na nating patagalin.